Good evening mga kasambahay. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito ang Huntahang Legal. Kami po ay naka-live streaming sa YouTube and Facebook ng UNTV News and Rescue at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Bago tayo magpatuloy, pabatiin muna natin ang aking kapartner na si Attorney Joey Domingo. Good evening, Attorney Joey! Ayan, magandang gabi at good evening din sa iyo. Magandang gabi din sa ating mga kasambahay. Isa na namang Huwebes at maraming salamat sa pagsama sa amin dito ni Attorney M dito sa ating programa. Sa inyong programa, yung ating Huntahang Legal. Ayan. Ayun. Ano bang topic natin? Attorney? Oo, relevant din itong topic na ito, Attorney Joey. No? Kasi nung nakaraan lamang, no, napag-usapan natin kung ano ba yung karapatan ng mga solo parents under our existing law. So, naisip natin dapat idugtong din ano naman ba yung karapatan ng ating mga senior citizens at persons with disabilities. Medyo pinagsama na natin, Attorney Joey, no? Kasi in certain cases, parang may pagkakahawig po, Attorney Joey. No? So, mahalaga din pong malaman kung ano nga ba yung karapatan ng ating mga senior citizens at persons with disabilities. Usually kasi ang naisip lang natin yung discount, Attorney Joey, no? Kapag kasi sinasabing, discount for senior citizens, no? So, dapat lang siguro mas makita natin from a more holistic perspective, ano-ano nga ba yung karapatan ng ating mga senior citizens at ng persons with disabilities. So, ayan, yes. Ano-ano nga ba yung mga pangunahing karapatan ng mga senior citizens natin, Attorney M, sa ilalim ng ating batas? Siguro, Attorney Joey, bago natin sabihin ano yung karapatan, siguro magandang malinaw din po sa ating lahat sino nga ba ang kino-contemplate ng ating mga batas na senior citizen, Attorney Joey. Kasi alam mo, ang nakakalungkot dito, Attorney Joey, at nagiging prejudicial din sa ating mga senior citizens, may mga gumagawa ng peking ID. No? Or kunwari ay meron pang yung bago ka maging senior citizen. So there is no such a thing. So pag senior citizen under our existing laws, dapat ikaw ay at least 60 years old, Attorney Joey, no? And a Filipino citizen, regardless kung dual citizen, no, Attorney Joey, wala namang pagkakaiba na binibigay yung batas natin. Pero ang particular yung batas natin ay sa edad. Kapag at least 60 years old ka na, you are considered as a senior citizen. Kaya, Attorney Joey, yung mga kilala natin, no, nagbibiro sila kapag 60 years old, dual citizen na daw sila. No? So, kasi nga, nadadagdagan na ng pagiging senior citizen. Hindi na lamang sila Filipino citizen, senior citizen na din daw. Yeah, so importante yan, ha? Oo, may priority sila sa mga grocery lines, 'di ba, Attorney M? Yes. Kasama sila sa pagboto, kasama sila din sa mga Tapos sa pagboto, meron din silang separate na presinto, 'di ba, yung ating mga senior citizens. Sila kasama nung hindi sila kumbaga binibigyan ng priority ng ating batas yung kanilang comfort, 'di ba? Kasi meron nang ibang karamdaman kapag may mga edad na, so binibigyan ng konsiderasyon ng batas 'yon. Yes, oo. So bago yung discount, Attorney Joey, syempre I guess, Attorney Joey, yung siguro yung, di ba, meron yun, Attorney Joey, sa mga batas natin, Declaration of Policy. So talaga pong kinikilala ng ating batas at ng ating saligang batas yung pagpapahalaga sa ating mga mas nakatatandang kasangbahay or kababayan, Attorney Joey, no? Na syempre, para sa akin kasi, Attorney Joey, kumbaga, they've done their part, no? So dapat naman ng society o ang lipunan ay bigyan naman din sila ng sapat na pagpapahalaga, Attorney Joey. So kagaya ng sinabi ng Attorney Joey, dapat talaga may mga pila, Attorney Joey, kahit sa anong establishmento, no? May iba pong lane para po sa senior citizens and later on, no, sa mga PWDs din, Attorney Joey, no? So pila sa pagbabayad ng bills, Attorney Joey, no? Sa hospital, di ba, kapag ikaw ay senior citizen, sa lahat ng halos na may require na tatayo, no, sa pagbabayad sa grocery, Attorney Joey, no? So there is really a separate line to show that we really value, no, at talagang na-acknowledge natin na kailangan po natin bigyan ng pagpapahalaga yung ating mga senior citizens. So, yan, among others, Attorney Joey, no, pagpapakita ng respect.
Oo. At Yes, saka Attorney Joey, pagpapahalaga din. Kailangan, sabi ko nga Yes. kanina, hindi na sila kasing able nung mga, kumbaga yung mga mas nakakabata kaysa sa kanila. Kumbaga, 'di ba, halimbawa, mahina ng gumalaw, gano'n. So may consideration palagi sa bilis, 'di ba? Kasi pagka nilagay mo sila sa lane kasama ng mga mabilis pang gumalaw, nagkakaroon ng impatience, 'di ba? Hindi naman lahat may pasensya sa mga may edad na, hindi naman natin mai-impose yung compassion for the elderly. Kaya yung ating batas, sila na mismo ang nag-impose sa mga Yes. sa mga mamamayan na ito dapat should be complied with in consideration of the well-being of our yung mga brethren natin na yun na nga may mga edad na. Ayun. Oo, tumpak. May Kasi tanong dito. Oo, yes. Yes, Attorney M. idagdag ko lang, Attorney Joey, no, lagi ko ata 'tong nasasabi sa programa, topic ito na malapit sa aking puso kasi ako ay laki sa aking mga grandparents, Attorney Joey. So, talagang siyempre as they get older, nakikita ko talaga na nahihirapan sila. So, nakakatuwa naman na maliban sa Senior Citizens Act, na-expand pa yan, no, may expanded Senior Citizens Act tayo para mas mapalawig yung mga karapatan o pribilehiyo na binibigay sa ating mga senior citizens. So, una-una, Attorney Joey, unahin na natin kasi parang alam to ng lahat, no, yung 20% discount, no, sa VAT kapag kakain sa labas, Attorney Joey, or bibili ng gamot. So, kailangan lamang ng senior citizen ID, Attorney Joey, no, kasi syempre kailangan din pong may panghahawakan din yung mga establishmento at kanilang dinodocument din, Attorney Joey, kung totoo nga bang senior citizen. Kasi nga po, ayaw naman natin na maabuso yung benepisyo na dapat lamang po ay para sa ating mga kababayan na senior citizens na. So, 20% discount yan, Attorney Joey, no? Alam natin yan, pag kumakain sa restaurant, no? Huwag po kayong mahihiya na ibigay kasi yan po ay karapatan ng mga senior citizens. At Attorney Joey, no, sa mga establishmento, huwag po kayong manghinayang na ibigay yan kasi nakiklaim po yan as tax credit, Attorney Joey, no? So, nababawasan po yan sa inyong buwis na babayaran kapag kayo po ay nag-grant ng 20% discount sa mga senior citizens. Oo. Ayan. Attorney M, may tanong dito, ano ang tungkulin ng gobyerno at pribadong establishmento sa pagpapatupad ng mga karapatang ito? Ayun. Unang-una sa lahat, yung ating gobyerno, pinapatupad na nga nila yung mga, kumbaga, ini-enforce na nila yung mga laws in favor of well-being of the elderly. Yung ating naman mga private establishments, they're bound to comply with what is stated, diba? Kung ano yung what is provided for by law, kailangan nating mag-comply kasi nga naging batas nga siya, so ini-implement siya. So bilang Hindi siya masunurin mga optional. kababayan, hindi siya Oo. optional. Kailangan nating sundan kung ano yung nakasaad sa batas patungkol sa ating mga elderly. Oo. So, in line with that, dun sa susunod na katanungan, hindi po maaaring tumanggi ang mga private establishments para ibigay po sa mga senior citizens yung discount po na nararapat sa kanila. Pero dapat syempre, yun yung nakasaad sa batas. But kung nakasaad sa batas, yun nga, hindi po pwedeng optional na sasabihin natin na, ay, hindi po kasi allowed eh. No? Hindi po pwedeng ganun kasi hindi po option ang pagsunod sa batas. Ito po ay batas dahil dapat po lahat tayo ay sumusunod. Yun nga, Attorney Joey, kaya din ine-emphasize natin sa ating programa, no, na hindi po dapat matakot yung mga establishmento na mababawasan yung kanilang kita kung i-grant nila itong mga pribilehiyo sa mga senior citizens dahil nababawasan po yung kanilang buwis na binabayaran kapag ito po ay ginagrant sa ating mga kababayan na senior citizens. So, in-effect talaga, may mekanismo po na ginawa yung ating batas. Yes, walang talo, Attorney Joey. Baka sabihin nila, Attorney Joey, mukha namang malakas pa siya, 'di ba? Huwag na lang siguro, parang di naman kailangan. Hindi po 'yun ganun, ha. Hindi po natin discretion 'yun. Basta po again, no, define ng batas, at least 60 years old, yan po ay senior citizen na dapat po ay bigyan natin ng pribilehiyo. Tama.
Ayun. Ito, Attorney M, pwede daw bang gamitin ng ibang tao ang senior ID at ano ang kaparusahan? Naku, Naku, hindi. Even nga hindi sa mga pwede. restaurants, Attorney M, kapag kasama mo, like halimbawa ako kasama ko ang mami kong kumain, yung discount, yung diskwento ng senior citizen, ano yun, kino-compute yun pertaining to the senior citizen lang. Hindi yung Sa inyong sabay tayo lahat. kumain para tayong lahat Oo. may diskwento kasi may kasama tayong senior citizen. Oo. Hindi gano'n, hindi gano'n. Minsan kasi may mga Maabuso nagte-take din. advantage pa din. Oo. So, hindi po Oh. pwede. Kapag So, kung lagi sino ko, lang yung senior citizen. Yes, Attorney M. yes. Ay, hindi naisip ko lang, Attorney Joey, kaya siguro kung minsan nadadala yung ibang private establishments na ibigay kasi pakiramdam nila inaabuso. So, para din po yung sa ating mga kababayan na senior citizens, wag po natin abusuin. Kasi, halimbawa, Attorney Joey, 6 kayo, di ba? Tapos, ang laki-laki ng hinihikwento. Kasi, insofar as yung consumption lamang po ng senior citizen, pumapatungkol yung 20% discount, no? But, I suppose, Attorney Joey, depende rin yan sa kumbaga minimum requirement yan, Attorney Joey, no? Kung gusto namang mas maging generous ng isang establishment, abay, wala naman po umaawat sa kanila, Attorney Joey, na magbigay ng karagdagan pang diskwento kung gusto nila. Ito lamang po ay yung minimum na binibigay ng batas, Attorney Joey, di ba? Correct, Attorney M. So, maaari daw bang pagsabayin ang senior benefits at iba pang promos? Bakit may promo? Nandun tayo sa batas ng Baka may senior mga vouchers citizen. kung minsan, Attorney Oo. Joey. Okay. Magkaiba po naman yung kunyari may mga promotional vouchers tayong dala-dala. Yun po, hindi natin saklaw yun kasi depende yun sa establishmento kung bibigyan nila ng if they will, 'di ba? They will honor that or kumbaga i-honor nila yung voucher. Pero yung batas, yun yung kailangang sundan at ipatupad. Kasi yun yung pinag-uusapan natin dito. As sa promo, hindi ko alam. Depende siguro yun sa establishmento, Siguro. Attorney? Oo. Usually nakasulat dun sa fine print naman yun, Attorney Joey, ng promo na halimbawa hindi pwedeng 2 discount yung gagamitin. Kasi baka naman reduced to a bare minimum na, Attorney Joey, no? So, depende po talaga doon sa guidelines din nung promo na inyong i-claim. Kasi kung minsan nakalagay sa fine print, hindi natin nababasa na hindi siya pwedeng gamitin in conjunction with or kasama yung ibang discount, no? So, pwede naman ganun. Yan naman po ay within the bounds naman din ng kapangyarihan ng isang establishmento para sila po ang magsiset ng parameters doon sa applicability ng kanilang vouchers o promo na kanilang in-implement in a given period. Ayan. Attorney Joey, itong tanong, paano daw kung walang priority lane o hindi pinapahalagahan ng pila ng seniors? Parang, siguro, Attorney Joey, pwedeng makipag-ugnayan sa customer service, Attorney Joey, no? Kausapin po. Kasi hindi po, mandated by law ito, Attorney Joey. Oo, kailangan talaga. Oo, tsaka pwede niyong ireklamo yan. Kung yung isang establishment wala silang kumbaga hindi sila nagbibigay ng mga benefits na dapat tinatamasa o ini-enjoy ng mga elderly, pwede nating ireklamo yan kasi nga yung batas naman dapat sinusunod. Hindi yun siya optional. Katulad ng sinabi na nga ni Attorney M kanina na pwedeng sundin, pwedeng hindi. Hindi siya kumbaga rule lang, hindi siya ganon. Kailangan nating sundan. Yes, so ano ang pwedeng gawin kung hindi nirespeto ang kanilang mga karapatan? So again, Attorney Joey, meron tayong umiiral na batas, no? So naka-enumerate po sa ating Senior Citizens Act and Expanded Senior Citizens Act ano yung mga karapatan at pribilehiyo na dapat binibigay sa kanila. Depende kung ano yung na-violate doon sa kanilang mga karapatan, yung magiging sanction. So pwedeng magkaroon ng fine, Attorney Joey. Kung minsan, Attorney Joey, baka pwedeng masuspinde yung mga
business permit, no, ng certain establishments na hindi sinusunod yan, Attorney Joey, no? At syempre, of course, pwede magsampa ng kaso yung senior citizens kung hindi talaga ibibigay sa kanila at pakipagmatigasan, no, yung isang private establishment doon sa kanilang karapatan. Attorney Joey, siguro pasadahan na natin maliban doon syempre sa yung mga benepisyo sa restaurant, kasama din doon sa benepisyo yung 20% sa pagbibili, Attorney Joey, syempre pagbibili ng gamot at medical supplies, no, na very important po sa ating mga senior citizens, lalo na yung may maintenance na, Attorney Joey, no. So lagi pong dadalhin yung senior citizen card or ID. Ang alam ko, Attorney Joey, may card yun sila, di ba? Na doon din parang naililista or sinusulat yung kanilang mga, lalo na yung mga maintenance medicines, no, na kailangan nilang bilhin. At yun nga po, Attorney Joey, sinabi mo kanina, hindi pwedeng gamitin yung senior citizens card ng iba. So, wag po kayo pupunta doon, gagamitin nyo ito po si senior citizen bibili. So as much as possible, kasama po si senior citizen para po magamit yung diskwento, Attorney Joey. Napag-alaman ko rin, Attorney Joey, pwede pa rin applicable pala yan sa professional fees. Attorney Joey, pwede rin palang magkaroon ng diskwento na nararapat para doon sa pagbabayad ng professional fees. Professional fees ng doktor, yun, professional fee yun, di ba? Oo, pwede gamitin yun. Yung ano din, hospital and medical services din, Attorney Joey. So, pwede talagang i-maximize ng senior citizens. And of course, Attorney Joey, yung bayad sa transportation. No, meron din pong discount. Pwede pong magamit talaga ng ating mga senior citizens. In fact, Attorney Joey, nakakatuwa naman kung minsan halimbawa yung mga LRT, Attorney Joey, no, minsan kapag senior citizen libre, 'di ba? So, hindi lang lalo discounted, na sa ibang bansa, libre. nakakatuwa yung pagbibigay nila ng pagpapahalaga sa mga elderly talaga. Ibang klase pa nilang kumbaga pagbibigay ng pagpapakita ng pagmamahal sa mga may edad na. Sana yung ganong kultura, no, ma-imbibe din natin na yung ating mga elderly, bigyan din natin ng yung importansya na katulad ng binibigay. Di ba, Attorney M, sa Japan, if I may mention, yung kanilang mga elderly doon, talagang, di ba, talagang inaalagaan nila, talagang meron silang, kumbaga, special yung treatment sa mga elderlies doon. Napakataas ng pagkilala at pagrespeto sa mga senior citizens in some countries na sana ma-imbibe natin, Attorney Joey. In fact, sa akin nga, well, yun nga, kung minsan kasi hindi nasusunod, kaya may batas din tayo. Pero kung tutuusin, ito ay ano din parang hindi na nga dapat isa batas, Attorney Joey, no? Kasi even within a family, dapat iba yung treatment sa ating mga senior citizens na kapag-anak, Attorney Joey. Lalo na kung talagang yung iba ay talagang mahinang-mahina na, no, Attorney Joey. Syempre, dapat ay extra yung ating pag-aalaga, yung ating atensyon, at dapat naman, Attorney Joey, kumbaga, hindi na parang pinapalimos pa, 'di ba, Attorney Joey, yung pagsuporta, 'di ba, yung pagtulong sa kanila kasi nga marami sa dapat. Totoo. Oo, yan. So, ayan, Attorney Joey, saan daw maaaring magsampa ng reklamo yung ating mga kababayang senior citizens kung mayroong paglabag sa kanilang karapatan? Attorney Joey, meron tayong National Commission of Senior Citizens, Attorney Joey, ha? Yes. So, baka hindi po alam ng ating mga kasambahay, no? Mayroong commission po na talagang ang kanilang mandato ay tiyakin na nasusunod yung karapatan ng ating mga senior citizens. And in fact, Attorney Joey, even sa Kongreso, mayroon po tayong representative na specific po ang kanilang nire-represent ay yung senior citizen sector. So, sa palagay ko, pwede rin po makipag-ugnayan sa kanilang opisina, Attorney Joey, maliban doon sa National Commission of Senior Citizens. Attorney Joey. Ayun, pwede kayong dumulog doon, dumiretso na kayo para malaman nila kung ano yung inyong mga hinaing, ano yung establishmento na sa tingin ninyo hindi kayo natrato ng mabuti, ganon, 'di ba, Attorney M? Kasi pwede naman hindi nasunod yung batas. Oo. Pwede namang parang interagency na din, Attorney Joey. Of course, kung si National Commission of Senior Citizens, makita nila na may ganong reklamo, and then mukhang marami na, Attorney Joey, sila na mismo makikipag-ugnayan, no, sa establishment or pwede i-inform yung ibang ahensya ng gobyerno para po ma-actionan yung concerns ng ating mga senior citizens.
Ayan. Ako, Attorney Mm. Joey, mamaya naman sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy pa natin ang ating usapan patungkol sa ating topic. Kaya dyan lamang kayo mga kasambahay at magbabalik pa po ang Huntahang Legal. Ayan, nagbabalik ang Huntahang Legal at sa ating pagpapatuloy, ang ating topic pa rin, Attorney M, hindi lang diskwento, alamin ang karapatan ng senior at ng persons with disability o yung ating mga PWDs. Ayun. So kanina, Attorney Oo, ano ba? Joey, na-discuss na natin Yes. sa senior citizens. Ngayon, dito naman tayo sa PWDs or persons with disability. So ni-research ko, Attorney, mas magandang basahin ko na lang para malinaw Oo. sino ba ang saklaw nitong definition natin ng persons with disability. So under the Magna Carta for Disabled Persons, a PWD is defined as any individual who has a long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment that in interactions with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. So, physical, Ayun. mental, intellectual, or sensory impairment. So, hindi lamang siya yung makikita natin na physical, Attorney Joey, no, na halimbawa ay naka-wheelchair, hindi makapaglakad, hindi lang po restricted sa ganun yung PWD definition under our existing laws. Pwedeng intellectual, pwedeng mental, or yung sensory impairment. Attorney Joey, ito yung nagulat ako yun palang yung ibang tao na sobrang taas na grado ng kanilang mata. Attorney Yes, I Joey, was no? gonna say. Can be classified as a Oo. PWD. Oo. 300 yung grade pataas sa mata is already Oo. classified as a PWD. Oo, considered na pwede ka na makakuha ng PWD card and avail of the Oo. benefits. Oo, tapos Attorney Joey I guess nowadays no mas open na ang ating society para pag-usapan yung usapin on mental health, Attorney Joey. So yun po ang ating mga kasambahay or kababayan na diagnose talaga with certain disorder, for example, depression, bipolar disorder, or schizophrenic, no? Depende sa assessment ng isang licensed psychiatrist or psychologist. They will also fall under the definition of a person who is a PWD and is therefore entitled to the benefits of a PWD under our existing laws. So again, ang tinatry nating i-debunk dito is yung siguro yung limitado nating pagtingin na when we talk about PWD yung physical disability lamang, no, Attorney Joey. So again, it can be mental, sensory impairment, or intellectual, Attorney Joey. So napakalawak po ng definition ng PWD under our existing laws. Oo, kasi may stereotype tayo, yung hindi naman lahat, pero yung marami ang stereotype natin sa PWD yung halimbawa naka-wheelchair o halimbawa naka-crutches o yung mga ganon. So yun yung sa tingin natin, yun lang yung mga persons with disability or yung kumbaga may kakulangan sila sa pagkilos, hindi sila masyadong kasing physically able ng isang taong wala namang karamdaman. Pero yun na nga, nabanggit ni Attorney M, kahit yung mga hindi nakikita ng mata, diba? What is invisible to the naked eye? Ayun, pwede na rin siyang i-consider ngayon, kino-consider na rin siya ng batas na pwede siyang maklasify as a person with disability. Ayun. Oo, yun. So, yun may i-debunk na natin yung katanungan dito na totoo bang kailangang nakikitang kapansanan lamang para magkaroon ng benepisyo. So again, hindi po. No, dahil mismo ang batas natin ay dinedefine na kung sino nga ba ang kinoconsider na person with disability. So, and again, Attorney Joey, di ba, yung minsan yung pagtingin sa mental health, sinasabi natin, it's a spectrum, no? So, pwedeng, halimbawa, yung mga may ADHD or ASD, Attorney Joey, no? So, magkakaiba po siya. Depende pa yung category na nagpo-fall in, therefore, pwedeng magkaroon ng privileges under our existing law. So, ano nga ba yung karapatan ng mga PWDs under Philippine law? So, unang-una, Attorney Joey, siguro yung pinaka-basic na stereotypical na rin, Attorney Joey, yung right to accessibility, no, Attorney Joey. Siyempre, yung ating mga
public and private establishments, meron talaga usually ramp, di ba, Attorney Joey, na pinaprovide talaga para maging accessible sa ating mga kababayan who are physically disabled or differently able to, whichever we want to refer to. Or Attorney Joey, in private establishments and even in public establishments, may mga parking na may sign pa, Attorney Joey, no, na allotted po. Oo, di ba? Oo. So, wag po natin Diba? And even kalimutan. yung sa mga waiting areas, Yes. and even yung sa mga halimbawa yung mga auditorium, yung mga upuan, 'di ba, naka-prioritize talaga, may nakalagay yung sign na, may sign na yung naka-wheelchair na sign. And even restrooms, 'di ba, in public establishments, Yes. meron din na for PWD. Ibig sabihin, mas malaki yung space kasi pwede silang samahan ng kanilang guardian, 'di ba, Attorney M? Ako, Attorney Joey, karagdagan na rin sigurong panawagan sa ating mga kasambahay, sa ating mga kababayan, na yung mga lanes po or yung mga areas na talagang designated for the PWDs, wag naman po sana natin gamitin, Attorney Joey, kasi lalo na pag physical, Attorney Joey, medyo mahirap na po yan for them. Tapos halimbawa yung pila, kasi mahaba yung pila sa regular restroom, pipila ka doon para sa PWD, unless siguro kung wala talagang emergency cases talaga, Attorney Joey. Pero kung hindi naman, wag po sana natin gamitin kasi talagang inilaan yun para sa kanila, Attorney Joey, no? And naalala ko rin, Attorney Joey, nabanggit mo rin kanina na halimbawa, no, in certain countries, meron yung para sa mga blind, Attorney Joey, no, yung pag itatap nila, yung stick nila, malalaman nila kapag malapit sa road, no, kung sila ay may possibility na maaksidente, and therefore nawawarn sila, Attorney Joey, no, na dapat medyo mas mag-ingat, and then nagbababa yung parang pwedeng daanan para yung may naka-wheelchair madali makapasok sa train, for example, Attorney Joey. So those are privileges na sana ay naibibigay sa ating mga kababayan na kinoconsider na PWD, diba, Attorney Joey? Ang ganda tingnan kasi nakakatulong talaga yun. Oo. Saka yun na yung sinabi ko na kanina, maganda tingnan and masarap sa pakiramdam na yung kultura natin may compassion para sa mga differently abled. Ayun yung mas gusto kong itawag sa kanila. Hindi yung hindi yung may kapansanan, but just differently abled. Kasi even yung may mga kapansanan, gifted sila sa sa ibang paraan naman, sa ibang aspeto. Oo, 'di ba, Attorney M? Oo. And because of that, Attorney Joey, meron din silang dapat na-enjoy na right to equal employment opportunity. Hindi sila dapat discriminate because they are, as what you said, Attorney Joey, differently able, no? Kung hindi naman wala namang bearing, halimbawa, yung kanilang pagiging differently able in a particular job na kanilang ina-applyan, hindi po yan dapat maging hadlang para sila po ay i-hire sa kanilang pinag-a-applyan. Kasi nga, Attorney Joey, no, we have to give them equal opportunity. Lalo na, again, kung hindi naman requirement sa trabaho kanilang ina-applyan, yung kanilang pagiging differently able. No? Tapos silagdag ko na rin, Attorney Joey, sige, Attorney Joey, you were about to say something? Yeah, wala, Attorney M. Nag-agree ako. Dagdag ko na rin, Attorney Joey, yung right to education, Attorney Joey. Natutuwa ako kasi marami akong mga kaibigan, mga kakilala na sila po ay may mga anak na kino-consider na differently able. Mayroon pong mga schools na talagang nagki-cater, no, para doon sa mga estudyante who are considered to be differently able, no. Kung minsan, Attorney Joey, no, though hindi pa siguro kaya sa lahat ng ating academic institutions kasi it would require training din sa kanilang teachers, no, Attorney Joey, to handle yung such cases. Pero marami po at mas dumarami na yung ating mga paaralan na kayang mag-cater doon sa specific needs ng mga bata na may na differently able, Attorney Joey. Minsan, Attorney Joey, meron silang tinatawag na shadow teacher, di ba? Maliban dun sa teacher nagtuturo para sa lahat, meron nagsha-shadow kasi pwedeng yung attention span ng bata medyo mabilis ma-distract or depende kung ano yung pangangailangan ng bata, nagkakaroon din ng different needs. So yung ibang mga paaralan, nabibigyan ng opportunity din yung mga bata na masabayan din, Attorney Joey, no, yung kanilang mga klase dahil may iba nga silang pangangailangan. Even yung mga
mga establishments na nagpo-provide ng therapy for children na may autism kasi nga merong spectrum, 'di ba? Yung autism, meron tayong iba-ibang spectrum. Tapos yung mga nakakapag-therapy na ng how many sessions and nakikita na may improvement. May mga schools na rin tayo na tumatanggap na rin talaga sila ng mga bata na galing nag-therapy and nakita na may improvement, na they can already be mixed with those na hindi naman wala naman doon sa spectrum na yon, wala namang autism, so they get to live normal lives with people na walang karamdamang katulad nila. So essentially nakakatulong rin talaga yon sa development ng mga bata na may pinagdaanan na ganong klaseng karamdaman, di ba, Attorney M? Tumpak, Attorney Joey. Oo, importante yan. Tapos ako, napansin ko lang, Attorney Joey, no, ngayon dahil nga mas aware na tayo sa mga karapatan ng senior citizens at ng mga kababayan natin kinukonsider na PWD, kuminsan, Attorney Joey, sa media, no, mayroon, or halimbawa kapag yung mga government announcements, no, mayroong nagsa-sign language, di ba, na pinapakita para po sa ating mga kababayan naman na hindi naririnig yung sounds or deaf or deaf mute, no, Attorney Joey. So yung iba, they really take the extra time para gawin yan. At lalo na po para sa mga government entities natin, government agencies, sana po mainam talaga kung mayroong mga gano'n na handa po masagot or matugunan yung ating yung pangangailangan ng ating mga kababayan na kinoconsider natin na PWDs. So yun. Even yung ating mga courts, di ba, Attorney M? Yes. Tama, Attorney Joey. Oo. Meron ba, Attorney Joey, no, yung may nagsa-sign language sa courts? Oo, lalo na pag online na mga hearing, tapos meron na rin talagang nag-i-interpret. Ayun. Sana maging practice na rin sa ating mga courts talaga, kasi hindi naman lahat may ganun. Pero sana maging practice na rin siya soon enough. Di ba, Attorney M? Kasi iba pa rin yun nakakapag-participate yung deaf mute, nakikita nila yung, kumbaga nasusubaybayan, nasasabayan nila yung mga pangyayari kasi naiintindihan nila, di ba, Attorney M? May consideration sa kanilang kalagayan. Oo. Tama, parang siguro yung feeling na they belong, di ba? Inclusive yung ating lipunan para sa ating mga kababayan na PWD. Ayan. Actually, marami pang mga karapat. Idagdag ko na, Attorney Joey, bago natin sagutin itong katanungan. Siyempre, kasama na dyan yung 20% discount din, Attorney Joey, kagaya ng sa senior citizens, no, yung para sa pagkain, no, di ba, Attorney Joey, sa mga binibiling goods, no, and services, Attorney Joey, meron ding 20% discount so long as may valid PWD ID. Valid na PWD ID. Yun ang requirement. In relation to that, Attorney M, paano daw kung peke ang PWD? Sino ang mananagot? Naku, grabe, pati ba naman PWD ID? Oo, pinipeke, nakakaloka naman yun. So, sino daw ang mananagot? Attorney Joey, sad to say, no, may mga kaibigan at kakilala ako na PWD, but for example, by reason of yung eyesight nila, Attorney Joey, sobrang taas ng grado na they are considered to be legally blind, di ba, Attorney Joey? Kasi sobrang kapal ng grado ng salamin, no, Attorney Joey, no? So, meron silang ID, pero yun nga daw, dami daw na hindi ino-honor kasi ina-abuse yung paggamit ng PWD ID. Siyempre, kung Attorney Joey, kung sino yung nanagot, sino yung may kasalanan doon sa pagpipeke ng ID, syempre yun yung may pananagutan, Attorney Joey. So, sino ba ang nagpeke unang-una ng ID yan, no? At pangalawa, kung yung tao mismo, Attorney Joey, ay alam naman niya na hindi siya saklaw ng batas patungkol sa benepisyo na binibigay sa PWD, pero bagamat ganun man, ginagamit niya pa rin, abay maaaring magkaroon din siya ng pananagutan, Attorney Joey, di ba? Kasi yun nga po, nagkakaroon ng distrust sa ating lipunan kung aabusuhin yung ganun, lalo naman kung hindi ka naman entitled doon sa karapatan na yun. Kasi nakadefine naman sa batas sino ang PWD at sino lamang ang pwedeng gumamit ng mga benepisyo ng isang tao na considered nga as PWD. Sana naman wag naman natin gamitin yung ating mga elderly at yung ating mga PWDs para, alam mo yun, para gawa ng masama yung ating kapwa o kumbaga mag-take advantage tayo sa mga privileges at the expense
of the elderly or yung ating mga PWDs, di ba? Napaka ano naman nun. True. Sana wag na. Kasi kaya din, oo, kaya din minsan nag-hesitate na yung iba to give the benefit kasi yung iba ay inaabuso. Kaya yun po, sana po ay wag naman po, no, ibigay po natin dun sa nararapat talaga dahil yun po ay para talaga sa kanila. Ayan ako, Atty. Joey, sa ating pagbabalik bibigyan naman natin ng tugon ang ilan sa mga katanungan mula sa ating mga kasangbahay. Kaya dyan lamang po kayo at magbabalik pa po ang Huntahang Ligat. Ayan, nagbabalik ang Huntahang Legal at atin namang sagutin ang ilan sa mga katanungang ipinadala ng ating mga kasambahay. Narito po ang ilan sa kanilang mga tanong. Ayan, unang-una, Attorney M, kapag nagkamali ng send sa GCash at ayaw ibalik ng nakatanggap, may kaso ba? Oo naman, kasi unang-una sa lahat, hindi naman kanya dapat yun. Tapos kanyang kinuha. Di ba, sa pagnanakaw yun, kapag hindi naman yun, kapag hindi naman siya bibigyan ng pananagutan doon, magiging unjust enrichment yun, di ba, Attorney M? Kasi hindi naman talaga kanya cash. Oo, yes. Pero ang aking caveat naman doon, Attorney Joey, no? So, again, mag-ingat po muna sa pagpapadala. Kasi nangyari na sa akin to, Attorney Joey, twice or thrice. No? Buti na lang, yung mali kong napadalhan ay kind-hearted enough and honest enough para ibalik yung pera sa akin. Can you imagine, Attorney Joey? No? Kasi kung isa pa nagpamadali ka, mo napapansin, isang digit lang, no? Pero yun, mag-ingat. And para sa akin, i-text nyo kaagad yung number, Attorney Joey, tawagan nyo kaagad para po maibalik sa inyo pera na nawala sa inyo kasi syempre hard-earned money yun, no? Kaya lang, baka mahirap no? Ang hirap i-enforce kung paano kasi hahanapin irereklamo nyo ba yun? Tapos di ba paano hahanapin yung number? Makikipag-ugnayan kayo sa carrier, 'di ba? Kung ano yung sa GCash mismo, 'di ba? Makikipag-ugnayan ka, hahanapin yung kung sino yung owner. Pero syempre, voluntary kasi yun. Ikaw kasi nag-send. Ikaw nagkamali. Di ba, Attorney M? Tsaka, meron kasing disclaimer, Attorney Joey, sa baba na, are you sure? Parang this is the number and the name of the person kung kanino mo isi-send, Attorney Joey, no? Kaya po, again, no, bago po mangyari pa yun, tayo po ay mag-ingat ng matindi. Kasi po, bagamat tayo ay may karapatan, no, na talagang kunin yung pera kasi nga, unjust enrichment yan, no? Kung mapupunta sa iba, as to kung papaano, yun po yung medyo challenging po for us. Oo, kasi kailangan nyo pang humingi ng document, diba? Bagamat tayo may SIM registration na, kailangan mag-file ka pa, magla-lodge ka pa ng complaint, and so on and so forth. So baka yung gagastusin mo para ma-claim yung pera ay sobra pa doon sa pera na ikiniklaim mo, no? Diba, Attorney Joey? Kaya bago mangyari yun, tayo po ay mag-ingat na ng maigi. Ayun. Ito naman, Attorney Joey, yung pangalawang katanungan. Kapag nag-resign ka pero ayaw ibigay ang final pay, ano ang pwede mong gawin? Ako, Attorney Joey, paano ba to? Ayan. Unang-una, kumonsulta muna siguro kung talaga bang entitled ka sa final pay. Kasi 'di ba, may mga iba't ibang kondisyon 'yun. Kasi sa labor laws natin, meron tayong tinatawag na authorized cause or just cause ng pagkakaalis mo sa trabaho. Mga ganon, 'di ba? Yung mga ganong consideration. Pero kung talaga namang entitled ka to a final pay, tapos hindi ka binigyan ng final pay ng iyong employer, pwede kang humingi ng tulong sa labor. Pupunta ka sa NLRC, 'di ba? Kung privado yung iyong employer, 'di ba, Attorney M? Tama. Actually, Attorney Joey, very straightforward po yung mga kaso patungkol sa paggawa o sa labor cases, no? Pumunta lamang po kayo sa NLRC, depende kung nasaan po kayo located. Marami po, no? Dalawang opisina ang NLRC at hindi po kailangan ng abogado. Meron lamang po kayong form na i-fill out doon, tapos parang bahagyan yung ipapaliwanag ano yung nature ng inyong complaint at ipapatawag po. Mag-i-issue po ng summons ang NLRC, yung labor arbiter or labor arbiter associate, doon po sa inyong kumpanya or dating kumpanya at ipapatawag po para po malinawan kung talaga bang entitled kayo sa final pay at siguro, Attorney Joey, kung may computation para may pakita, no? At ipapakita din sa labor arbiter or sa labor arbiter associate kung tama ba yung computation, then
yun po at mag-a-agree sila na talagang ibibigay yun sa kanya kung talagang entitled naman siya doon sa final pay na tinatawag. Ayun. Tama. Ayun. Ito na, Attorney Joey. Oo, pwede bang kasuhan ang taong paulit-ulit kang tinatawagan at mini-message gamit ang iba't ibang numero? Ako, medyo tricky din tong tanong na to kasi paano mo naman nalaman na iisang tao lang yun, iba't ibang numero nga Mahirap yung pa. tumatawag. Oo. So, kailangan, unang-una kasi bago tayo mag-file ng kaso, kailangan muna natin i-ascertain yung identity nung kinakasuhan natin. Kasi bukod sa mahirap kapag pinatawag na siya ng, halimbawa, nag-file ka, halimbawa ng criminal case, kailangan meron kang address doon kasi paano siya isi-serve ng prosecution, 'di ba, Attorney M, para makapag-file siya ng counter affidavit. O maipaliwanag naman niya kasi nga due process nga natin, sinasabi natin palagi na hindi lang naman ikaw na nagrereklamo yung papakinggan ng batas, papakinggan din yung kabilang panig, di ba, Attorney M? Ito pa. Tsaka, bagamat Attorney Joey pwedeng may karapatan, no? Pwedeng back-adjust vexation, Attorney Joey. Sa akin din, ibang usapin, Attorney Joey, yung practicality na kagaya ng sinabi mo, ang hirap kasing patunayan, Attorney Joey, no? Paano mo masasabi na it's the same person, di ba, Attorney Joey, na nagtitext or nanggugulo sa'yo? Siguro, Attorney Joey, block mo na lang ng i-block, di ba? Hanggang sa mapagod siya. Sasabihin ko, hindi, diba? alam ko siya talaga yon. Paano kung hindi? Ikaw lang yung nag-assume. Paano? Di ba, pwede ko. Ako, mahirap talaga pag nag-a-assume, Attorney Joey. Oo, mahirap yun. Huwag nag-a-assume. Bagamat yun nga, pero kung ikaw ay may ebidensya talaga na talagang yan ang person na talagang hinaharas ka, pwede naman, Attorney Joey, again, so long as you can establish that it is one and the same person, lahat na gumagamit ng numero at talagang may trail ka of evidence na mapapatunayan na talagang hinaharas ka at again, patungkol lamang po or isang tao lamang po ang gumagawa sa inyo nito. Ayun. Okay, ito naman, Attorney Joey, kapag hindi sinipot ng seller ang meet-up matapos magbayad, estafa ba agad? Ako, bakit naman nagbayad agad, Attorney Joey? Oo, paano, ano kaya to meet-up? Ibig sabihin, hindi pa niya nakukuha yung item. Bakit naman hindi na lang dun sa meet-up mo babayaran? Kung naman. Uulitin ito. Diba? Kaya naman mag-down payment ka muna kung meet up naman, 'di ba, Attorney M? Tapos doon ka na magbayad ng final kapag magkaharap na kayo. Kasi mga kasabay lagi nagsabi, prevention is always better than cure, 'di ba? So unahin muna natin na makasiguro muna tayo dapat, 'di ba, Attorney M? Maniguro tayo lagi. Oo, para maprotektahan yung ating mga karapatan. Oo. Pero kung halimbawa, Attorney Joey, nangyari na yun, nakapagbayad na siya tapos hindi sinipot, siguro it depends, Attorney Joey, no? Kung ano ba yung naging usapan nila, diba, nung seller, o nung nagbebenta sa kanila ng whatever the goods may be, para makonsidera sa estafa. Ang iniisip ko kasi, Attorney M, paano kung seller lang yun at hindi niya talaga kilala personally, paano niya hahabulin? Saan? Diba? Yung mga ganon. Again, yung practicality of it. Oo. Yes. Oo. So, yun nga, bagamat pwedeng magkaroon ng karapatan, no? Pwedeng estafa, pwedeng money claims lang, Attorney Joey, no? But the reality of it is, kailangan niyo pong ma-ascertain yung identity at kung saan po mahahanap yung tao na nagkaroon kayo ng transaction with at binayaran nila. So yun, depende sa napag-usapan, pwedeng estafa or pwedeng simple money claims, but kailangan nyo pong ma-ascertain kung sino at saan po mahahanap yung tao na yun. Kaya nga kine-emphasize namin, Attorney Joey, no, prevention is always better than cure. Talagang wag po kayong magbibigay ng pera kung wala po kayong pinanghahawakan na maibibigay yung item sa inyo. Kasi talagang ang hirap na po, lalo na kung di nyo naman kakilala, tapos nagpadala na kayo ng pera, no, Attorney Joey. Mahirap talaga yun. Ang sagot noon, hindi estafa kaagad kasi kailangan pang i-determine yung mga circumstances surrounding the case. So hindi ka po pwedeng mag-conclude na estafa kaagad o ikaw yung magde-decision. Oo. So ang sagot dun sa tanong mo, hindi siya estafa agad.
Oo. Mhm. Yun. Okay. Yes, Ito, next Attorney Attorney M. Joey. Oo nga. Kapag ayaw ipahiram ng ex ang anak sa kabilang magulang, may kaso ba? Ayun. Well, pwede kang mag-file for visitation rights. Depende kasi kung magpa-play kasi ng yung factor kasi na kung sinong ex yun, yung nanay ba yun or yung tatay. Kung, 'di ba? Kasi kung yung nanay yun at hindi naman kayo kasal, 'di ba? Illegitimate yung bata, yung Yes. nanay ang mas may karapatan na sa kanya talaga yung bata. Diba? At nasa sa kanya yon kung ipapahiram niyo o hindi. Pwede ka namang mag-file for visitation rights, pero syempre meron palaging preference ang batas, lalo na kung below 7 years old, lagi natin sinasabi yan dito sa ating programa, diba, Attorney M, na yung nanay ang talagang may karapatan sa bata. Pwera na lang kung makikita ng batas sa yung sinasabi natin best interest of the child, na merong impediment para yung default, kumbaga yung nanay ang magkakaroon ng custody sa bata. Oo. Parang very pakiramdam ka, Attorney Joey, yung mga katanungan natin yung gabi, very combative. Talagang tanong, may kaso ba? Ganun kaagad, Attorney Joey. No? Kung minsan kasi, Attorney Joey, baka naman pwedeng madaan sa usapan. Ito palagay ko itong katanungan na ito, pwede sigurong ipabarangay muna, Attorney Joey, no? Or pag-usapan muna, di ba? Huwag ka agad kaso. Kasi ang hirap din, Attorney Joey, no? Kailangan din po siguro maintindihan ng ating mga kasambahay na hindi po ganun kadaling mag-file ng kaso. And in fact, Attorney Joey, di ba, even our courts are inclined to encourage the parties to enter into, for example, a settlement unless prohibited, Attorney Joey, no? Pero as much as possible, pag-usapan muna kasi kayo din yung mapapagod, kayo din yung gagastos, and so on and so forth. But definitely, as to kung pwede, kung ikaw naman ay talagang biological parent ng bata, no, at gusto mo talaga na magkaroon ng right na bisitahin ng anak at hindi ka pinapayagan, sige, by all means, kung gusto mo talaga at hindi madaan sa usapan, mag-file ng petition sa courts para po magkaroon ng visitation rights and magkakaroon po ng determination yung court kung talaga nga bang may karapatan, Attorney Joey. Depende sa circumstances, di ba? Hindi natin pwedeng ipagpare-pareho sa lahat. Again, depende sa circumstances and depende sa best interest of the child. Kagaya ng sinabi ni Attorney Joey kanina. Yun. Okay, ito naman, Attorney Joey. Kapag ginawa kang content ng walang permiso, may laban ka ba? Ano kayang in what nature, Attorney Joey? Paano ka ginawang content? Content siguro siguro vlogger to. Tapos ginawa siyang content, subject ng kanyang vlog, ganun ba 'yun? Yung para sa ating question center. Kung 'yun yung tanong mo, syempre kung magta-touch na to kasi sa privacy mo, 'di ba? Na ginawa kang content na hindi mo alam. Oo daw. So tama nga ako, Attorney M, vlogger nga ito, ginawa siyang content. Oo. Pwede naman kasi pwede kang magreklamo under data privacy. Tapos yung, 'di ba, Attorney M, mako-cover ito kung hindi mo alam ano ba to, sinut ka, kinunang ka ng video or ginawa ng content yung buhay mo? Ano bang para sa akin, Attorney Joey, kailangan siguro mas i-qualify pa kasi depende. Kasi in certain cases, Attorney Joey, if a person is a public figure, for example, Attorney Joey, it cannot be helped. Madami tayong nakikita, di ba, na ginagawang content, ginagawang topic, yung isang tao na for example, artista, Attorney Joey, no? Tapos ginagawang content, nagko-komento sa kanyang opinion or something like that, Attorney Joey. Depende yan. Mag-iiba yan kung ang ginagawa mong content ay isang private individual, Attorney Joey, di ba? Or halimbawa, private individual, pero nasa isang public place, Attorney Joey, tapos nahagip lamang ng vlog. Pwedeng iba rin yung magiging legal implications nun as opposed to private individual, tapos ikaw lang yung content tinutok talaga sa'yo or nag-research talaga about you or in-evade yung privacy mo.
it can be a case-to-case basis. Pero para sa akin, Attorney Joy, di ba, yung sa konsepto ng damages, no, parang all-encompassing siya. Kapag inabuso naman yung rights talaga at na-prejudice yung ibang tao, talagang pwede naman mag-file ng action for damages, Attorney Joey. Kung talagang feeling mo ay ikaw ay nalapastangan, di ba, Attorney Joey, dahil sa content na yun, ikaw ay namalain. I was going to say, kung ang content, I was gonna say nga, Attorney M, kung ang content ay may paninirang puri, well, definitely, meron kang laban talaga. Definitely. So, kailangan natin i-qualify yung sa tanong ng sender, anong klaseng content iyon? Para masagot natin ang ayos yung iyon. At the same time, Attorney Joey, kapag naging commercial in nature na or pinagkakakitaan na yung content na nandun ka, definitely, Attorney Joey, no? O baka pwede ka pang mag-claim, di ba, doon sa kinita niya because kinita niya yon because of you, di ba? So, again, it can be a case-to-case basis, but I guess the long and short of it is meron talaga kung ikaw ay namalain, no, talagang ikaw ay na-humiliate or kumikita yung tao by using you as a content, no, Attorney Joey. So definitely pwede po yan. Ayun, ito naman, Attorney Joey. Attorney, yung mother ko nag 90 years old last year. Nag-submit kami sa OSCA ng mga requirements. I think senior citizens ito. Senior citizen ito. Ng mga requirements para sa benefits ng mga umabot ng 90. Mag 1 year na pero wala pa yung benefit. Ano po ang dapat namin gawin? Ayun. May benefit. Ang alam ko kasi yung may benepisyo yung 100 years old. Meron na rin pala ang 90. May additional, o baka may additional, Attorney Joey. Again, Attorney Joey, yung OSCA daw, Office for Senior Citizens Affairs, Attorney Joey, siguro kung hindi follow-up. And then meron pa nga tayong National Commission of Senior Citizens. And din tayong representative sa Kongreso, no, na ang kanyang sector talaga ay para protektahan at ipaglaban ang karapatan ng mga senior citizens. Baka pwede rin po makipag-ugnayan dito sa tatlong opisina na ito. So, doon po sa Congress na senior citizens, sa National Commission of Senior Citizens, and i-reiterate po yung claim doon sa OSCA o yung Senior Citizens Affairs. So napakarami pong mekanismo na pwede pong malapitan at gamitin para po maklaim po itong benepisyo na entitled po yung inyong mother. Yun. Correct. Ayun. Ayan, natapos na naman ang isa na namang Huwebes. Attorney M, nakaraos na naman tayo. Maraming salamat sa ating mga kasambahay na sinamahan kaming muli ni Attorney M sa isa na namang episode ng Huntahang Legal. Maraming salamat sa pagsama sa amin at sa pakikipaghuntahan sa amin ngayong gabi. Para po sa mga may nais idulog sa kahit na anong problemang legal, ipadala po ang inyong mga tanong sa 0925-355-5778 at huwag pong kalimutang ilagay ang inyong pangalan at antayin po ang aming text o tawag. Sana po ay may natutunan kayo sa naging huntahan natin ngayong gabing ito. Maraming salamat po at sa susunod na Huwebes pong muli, ako po si Attorney Joey Domingo. Magandang gabi po. Nako, maraming salamat mga kasambahay sa pagtangkilik sa inyo pong programa. Aba, siguro sa susunod magkasama na kami ng live sa studio ni Attorney Joey. Medyo tight na schedule pero syempre kami ay laging nandito whether nasa studio or nasa Zoom. Basta masamahan po namin kayo sa ating huntahan kada Huwebes ng gabi. At syempre, lagi po nating tatandaan para sa ating mga kasambahay, ang batas ay para sa lahat ng tao at hindi lamang po para sa mga abogado. Ako po si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at ito po ang Huntahang Legal. Attorney Joey! Yes, Attorney M! Salamat po sa Diyos! Salamat po sa Diyos!